ang 12-year-old na naging bilyonaryo dahil sa pagbebenta ng candy. Kung nakatikim na kayo ng Hershey's na chocolate, heto ang kaunting kaalaman para sa inyo. Alam nyo ba na nasa $21 billion na ang value ng kumpanyang gumagawa nito? Pero sinimulan nito ng isang batang nag-dropout sa eskwelahan at nagsimulang gumawa ng candy sa edad na 12. Si Milton Hershey ay ipinanganak noong September 13, 1857 sa Derry Township, Pennsylvania. Siya ang panganay na anak ni Henry Hershey at Veronica Fanny Snavely. Ang kaniyang mga magulang ay galing sa mga prominenteng pamilya, pero naghirap sina Milton dahil sa mga hindi magandang investments ng kaniyang ama. Sinubukan na ni Henry na magnegosyo ng oil pero hindi ito lumago. Pagkatapos nito ay nagnegosyo din siya ng farm equipments pero agad naman itong na-bankrupt. Napilitang lumipat ang pamilya sa Lancaster kung saan binigyan sila ng sakahang lupa ng mga kapatid ni Fanny. Pero hindi pa rin tumigil si Henry sa paghahanap ng negosyong mabilis silang yayaman. At dahil sa kanyang pangarap na ito, napabayaan na niya ang kanyang pamilya. Dahil dito, hindi nila napansin na hindi na pala maayos ang pag-aaral ni Milton at namatay pa nga ang kanilang bunso sa sakit na scarlet fever. Para naman sa batang Milton, hindi sayang ang hindi niya pagiging magaling na estudyante. Sa murang edad, napagtantunan niya na hindi talaga para sa kanya ang pag-aaral at sinuportahan naman ito ng kanyang ina. Sa mga panahong iyon, hindi na halos sumuuwi ang kanyang ama, kaya nag-focus ang kanyang ina sa kanya. Tinuruan niya si Milton tungkol sa halaga ng pagsisikap at naniniwala siya na kaya ng kanyang anak na magtagumpay kahit hindi ito nakapag-aral. Kaya naman, sa edad na 12, opisyal nang tumigil si Milton sa pag-aaral. Pagkatapos niyang mag-drop out, nagtrabaho si Milton sa isang local printer na nagpa-publish ng isang German-English newspaper. Pero hindi ito nagustuhan ni Milton at isang araw, matapos niyang masira ang isa sa mga machine sa factory, sinisante siya ng kanyang boss at ikinatuwa naman niya ito. Matapos mawala ng trabaho, nirecommend ng kanyang ina na pumasok siya bilang apprentice ng isang confectioner sa pangalang Joseph Royer. Para sa mga hindi nakakaalam, ang confectioner ay isang taong gumagawa ng matatamis na treats tulad ng candies at iba pa. Naengganyo si Milton sa trabaho at nagustuhan din siya ni Joseph, kaya nakapasok siya bilang apprentice. Sa murang edad na 12 anyos, nagsimulang gumawa ng candy at ice cream si Milton. Nagustuhan din niya ang ginagawa niya, kaya sa mga sumunod na taon, nagsikap siyang mas gumaling pa sa paggawa ng mga ito. Mas nag-focus si Milton sa paggawa ng candy dahil ito ang pinakapatok sa mga tao at matagal itong masira. Matapos ang 4 na taon, umalis si Milton sa confectionery ni Joseph at napagdesisyonan na magtayo ng sarili niyang negosyo. Matapos siyang pahiramin ng $150 o 7,500 pesos ng kanyang tiyahin. Oo, malaki na ito sa mga panahong iyon. Nagtayo si Milton ng sarili niyang confectionery sa Philadelphia. Nagbebenta siya doon ng candy, ice cream, mani, at iba pa. Maganda ang naging takbo ng negosyo ni Milton. Nagustuhan ng mga tao ang kanyang mga produkto. Pero sa kasamaang palad, tumaas ang presyo ng asukal, isang napakahalagang ingredient sa paggawa ng kanyang mga produkto. Dahil dito, napilitan siyang itaas ang presyo ng kanyang produkto at dito na nagsimulang bumagsak ang kanyang confectionery. Dito unang natikman ni Milton ang pagkabigo sa negosyo. Hindi nagpatinag si Milton. Bumiyahe siya papuntang Denver upang maghanap ng trabaho. Salamat sa kanyang skills, na-hire siya bilang candy maker para sa isang local confectionery doon. Dito unang nadiskubre ni Milton kung paano gumawa ng caramel gamit ang isang kakaibang ingredient, ang fresh milk mula sa isang baka. Sa mga panahong iyon, madalas gumagamit ng paraffin wax ang maraming confectioners sa paggawa ng caramel at isang bagong kaalaman para kay Milton ang paggamit ng fresh milk sa halip na wax. Nilalagyan lang ang fresh milk ng asukal at honey upang tumamis. Mas masarap ang resulta ng paggamit nito at mas mabagal din itong masira. Nagtrabaho sa Denver si Milton hanggang sa na-master na niya ang paggawa ng caramel. Di nagtagal nagtayo na naman ng bagong negosyo si Milton at binebenta ang kanyang masasarap na caramel. Napili niyang magtayo sa New York kung saan maraming tao pero marami ding kakompetensya.
Sa loob ng isang taon, pinag-aralan muli ni Milton ang mga pasikot-sikot sa confectionery businesses sa New York at pagkatapos nito ay sinimulan na ang kanyang negosyo. Noong una ay pumatok ang negosyo ni Milton. Nagustuhan ng mga New Yorkers ang kanyang masarap na caramel. Sa katunayan, sa sobrang ganda ng takbo ng kanyang negosyo, napilitang lumipat sa New York ang kanyang ina at tiyahin upang tulungan si Milton. Pero inabutan pa rin ng malas si Milton. Nagkaroon siya ng problema sa pera matapos niyang pahiramin ang kanyang ama at di nagtagal ay napilitan siyang isara ang negosyo. 3 taon lamang matapos niya itong may tayo. Noong 1883, bumalik si Milton sa Lancaster. 2 beses man siyang nabigo sa negosyo, naniniwala pa rin siyang magtatagumpay siya sa huli. Matapos siyang makahiram ng kaunting pera mula sa isang kaibigan, nakapagtayo ng isang maliit na confectionery si Milton kung saan mabebenta niya ang kanyang mga caramels. Naisip ni Milton na mas kikita siya sa Lancaster dahil may mga baka sa lugar na pwede niyang pagkunan ng fresh milk at hindi na niya kailangan pang magbayad para sa imported na fresh milk na tulad ng ginawa niya sa New York. Agad na pumatok ang caramels sa mga tao sa Lancaster at di nagtagal, lumaki na din ang kanyang confectionery na pinangalanan niyang The Lancaster Caramel Company. Tulad ng dati niyang mga negosyo, maganda na naman ang simula ni Milton. Pero di tulad ng dati, na natiling maganda ang takbo ng negosyo at naging matagumpay siya. At hindi pa nakontento si Milton dito. Noong 1893, nagpunta si Milton Hershey sa World's Columbian Exposition sa Chicago at dito nagiba ang takbo ng kanyang buhay. Nakita ni Milton kung paano ang paggawa ng tsokolate at agad niya itong nagustuhan. Matapos niyang makausap ang may-ari ng isang malaking chocolate making factory sa Germany na si J.M. Lehman, nakumbinsi siya nito na hindi tatagal ay papatok din ang chocolate sa buong mundo. Mas naengganyo pa siya noong malaman niyang kaya pala itong i-mass produce at ibenta ng hindi mahal. Kaya naman, noong bumalik si Milton sa Lancaster, agad siyang sumugal. Kahit maganda na ang kinikita ng kanyang caramel business, nagtayo si Milton ng bagong negosyo na magpo-focus sa pag-mass produce ng milk chocolate. At dito nagsimula ang kilala na natin ngayon na Hershey Chocolate Company. Noong 1900s, napagdesisyonan ni Milton na mag-focus sa chocolate at binenta niya ang kanyang Lancaster Caramel Company sa halagang $1 million. At matapos ng 3 taon, nagpatayo siya ng isang napakalaking candy making factory sa Derry Church upang palakasin pa ang kanyang lumalaking chocolate business. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon pa ng maraming patok na products ang Hershey's at isa na dito ang mga maliliit na chocolate pieces sa korteng tatsulok. Kilala natin ito bilang Hershey's Kisses. Agad itong pumatok sa mga tao at naging sikat na regalo tuwing Valentine's Day. Gaano man kayaman si Milton, hindi niya nakakalimutan ng mga empleyado na nakatulong sa tagumpay ng kanyang kumpanya. Gumawa siya ng isang maganda at modernong komunidad sa Derry Church para sa kanyang mga empleyado. Nagtayo siya ng mga paaralan, parks, mga simbahan at iba pang recreational facilities. Higit sa lahat, sa community na ito, binigyan niya ng libreng tirahan ng kanyang mga empleyado. Tinawag ang lugar na Hershey, Pennsylvania. Pero hindi lang sa loob ng kanyang kumpanya tumulong si Hilton. Dahil hindi sila nagkaanak ng kanyang asawang si Catherine, nag-focus sila sa pagtulong sa mga nangangailangan. Noong 1909, itinayo nila ang Hershey Industrial School, isang libreng paaralan para sa mga batang lalaki na ulila. Dinagtagal ay tumanggap na din ng mga batang babae ang paaralan at kilala na ito ngayon bilang The Milton Hershey School. At matapos mamatay ang kanyang asawa, nilipat ni Milton ang kanyang kayamanan pati na ang kanyang ownership stake sa Hershey Chocolate Company sa Hershey Trust na siyang sumusuporta sa Hershey School. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy lang ni Milton ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi na siya nag-asawa pang muli at binuhos ang kanyang atensyon sa pagtulong sa ibang tao. Noong World War II, nag-donate ng chocolate bars si Milton sa mga sundalo ng Amerika. Ang mga chocolate bars na iyon ay Ration D Bar at Tropical Chocolate Bar. Kahit noong tumatanda na si Milton, nagtrabaho pa rin siya para sa kumpanya hanggang sa edad na 80. Noong October 13, tuluyan nang namatay si Milton Hershey sa Hershey, Pennsylvania. Iniwan niya ang kanyang sinimulan na Hershey Chocolate Company na ngayon ay isa na sa pinakamalaki at pinakasikat na chocolate makers sa buong mundo. Nagpa-produce ng brands tulad ng Cadbury at Reese. At hindi lang ito ang legacy na iniwan ni Milton. Mas mahalaga ang kanyang Milton Hershey School na nagpapaaral na mahigit kumulang 2,000 estudyante taon-taon.
isang kahanga-hangang bagay na sinimulan lamang ng isang 12 anyos na dropout. Oo, si Milton Hershey ay isang magaling at matalinong businessman. Pero higit pa dun, si Milton Hershey ay isang mabuti at may malasakit na tao. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Milton Hershey? Ano ang mga aral na napulot niyo sa kanyang kwento? Ano ang masasabi niyo sa mga chocolate products ng Hershey's? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.